Meron akong nakita post ng isang mambabatas na nando sa House of Representatives. Pero alam ko, chairman yata ng isang committee yun. Ang sabi niya, abay, ang nakasulat dun of all its members. So, may binabanggit siya doon na doon ay ikinakapit yung majority. So, sinasabi niya doon sa kanyang blog, o doon sa kanyang pahayag, hindi sinabi kang 24 dyan. Eh, para bang hindi... Balikan po ninyo yung Section 2, Article 6 ng ating saligang batas. Ibig sabihin, hindi niya nabasa yun. Ang bilang ng senador sa ating bansa ay hindi na 24. Depende po sa... No, meron akong nakita post ng isang mambabatas na nando sa House of Representatives. Huwag na lang nating banggitin ang pangalan. No? Di na po. Pero alam ko, chairman yata ng isang committee yun. Ang sabi niya, abay, ang nakasulat dun of all its members. Sabi niya, no? Ng lahat ng miyembro. So, may binabanggit siya doon na doon ay ikinakapit yung majority. Kasi ang opisyal ng Senado, lalo na yung presidente ng Senado, at yung speaker ng House of Representatives, ito yung dalawang pinuno ng dalawang kapulungan. Ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sinasabi kasi doon, the Senate President and the Speaker of the House of Representatives shall be elected by the majority of all its respective members. Parang ganyan. So, binibigyan nila ngayon ng isang pakahulugan yung of all its members. So, sinasabi niya doon sa kanyang blog, o doon sa kanyang pahayag, sa kanyang post. hindi sinabi kang 24 dyan. Sinabi lang of all its members. Eh, para bang hindi... Balikan po ninyo yung Section 2, Article 6 ng ating saligang batas. Ang sinasabi po dyan, ang bilang ng mga senador ng ating republika ay 24. Ibig sabihin, hindi niya nabasa yun. Wala rin sinasabing 24 doon sa mismong kinukot niya. Wala doon. Pero tingnan mo yung Section 1. Magsimula ka doon. Kasi yung Section 1, the Senate. At saka yung House of Representatives. Sa Section 2, ang senador, sabi niya, ay 24. Ayun, karugtong pala. Bakit hindi niya nakita yun? Kasi kaya niya sinasabi yun, gusto nilang palabasin ngayon doon sa kanilang pinag-iisang konklusyon ngayon at argumento na nagsasama-sama na sila Kaya kanina, minabuti kong umpisa ng aking pagsasalita sa mga kulay ng watawat. Dito merong kulay pink, merong kulay berde, merong kulay pinaghalong shade ng berde at saka pink. Hindi ko maintindihan kung paano na tayo Kasi nga pinipilit nila na kapag ka ang isang senador ay kamukha ni Senador Bato ay nagtatago sa kadahilan ng alam na natin. At yung isa naman ay nakapiit ngayon. Dahil nga siya ay sinampahan ng demandang plunder at iba pa. Ang gusto nilang palabasin at gustong ipaunawa sa ating mamamayan, yung dalawang yon hindi na kasali. Yun, ang mabigat. Sa makatwid, hindi na 24, sabi nilang ganon, sapagkat yung isa na nakukulong, suspendido. Kasi tinitingnan nila yung Section 5 ng ating plunder law na pwede kang suspendihin ang sandigang bayan. Kapag kinasuhan ka ng plunder, So sa kanilang argumento, kapag pinaniwalaan mo, huwag niyo papansinin yung nakalagay sa Section 2 na 24 ang senador. Kasi yung isa nawawala, yung isa naman nakapiit. So sa ngayon, kanya, ang aktibong miyembro lang, 22. So ngayon, pag kinuwenta mo kanya yung majority, ang denominator mo, 22. Doon daw ibabase sa 22. Doon ibabase. So kung halimbawa 22 ng denominator mo, Nelson, ilan ang quorum base sa 22? 22 divided by 2 plus 1. Ilan? Magiging 12 na lang. Kaya sasabihin niya, tama yung ginawa namin. Kaya 12 kami kanya, legal kami. Majority kami. May quorum. Saan ka nakakitang pangangatwira na ganyan? At ito
malulungkot ka, hindi ka lang malulungkot eh. Siguro magtatanim ka ng Sama ng loob. sama ng loob. Siphayo siguro yan, sir, ano? At siguro parang baka magkaroon ka pa ng feeling na pagka-siphayo. Oo. Mabuti na lamang, naturuan ako kahapon, huwag na ma-stress yan eh. Ma-stress na nga po ako nung makalipas na araw eh. Ika-i-stress mo talaga Oo yun po, naku, dami talaga, ma-stress talaga tayo eh. Eh di mabuti na lang Lumakas po ang- ano ko eh. may mga May mga gabay tayo na, gabay na at may tagubilin na ba teka muna pagka ganyang dumarating ang ganyang pagkakataon Opo. ganito ang gawin mo. Yan, huwag ka ma-stress. Huwag kang may stress, di ba? Oo. Pero itong mga ginawa nilang ito, pwede kang may stress eh. Ay, opo, ano yan eh, stressor eh, ka nga. Bakit hindi ka may stress? Yung mga ibang nagsasalita ng ganitong klaseng argumento, mga deans ng law school eh. Opo. Hindi kaya nila naiisip na maaaring makonfuse lahat ang mga estudyante nila? Ay, yung mga law students talaga, tama Di po ba? kayo, opo. Paano kaya ito? Alam mo, yung nag-uumpisa pa lang sa law school siguro, baka pre-law pa lang, ano? Opo. Baka hindi na tumuloy yun. Nahihirapan na, paano base ng pagbilang eh. Oo, di ba? Nung isang araw, wala ka rito, Nelson, dinidiscuss namin. Ba, nakikita ko yung bilang nila sa baba, isang full-page advertisement sa isang malapad na dyaryo. Ang title niya napakalaki. Great legal minds agree. Sabi nilang ganun, ano? Great legal minds, opo. Oo. Pag tiningnan mo, 15 lang, at saka yung iba naman, hindi naman kilala. Nagpapakilalang mga dekano, mga deans Opo. ng mga law schools. Meron ko pa makikita ron, isang former justice ng Korte Suprema. Ako, isa nga po lagi Bakit hindi ka mai-stress? Ipinamamarali talaga niya yung kanyang idea. Isipin mo, ikaw ay naging bahagi ng pinakamataas na hukuman ng ating bansa. Taas-taas ang hukuman, opo. Pagkatapos sasamahan mo yung mga ganun, may stress ka talaga eh. Kung ako doon, mananahimik na lang ako, dinala ko yung keyboard nun eh. Pag gano'n naman. Nang dahil lamang sa kagustuhan nila na baguhin yung quorum. Dahil talagang mali yung ginawa eh. Yan ang tingnan mo, kanina pinag-uusapan natin. Lahat ng magsasalita tungkol sa kahalagahan ng araw na ito, gugunitain mo ang kabayanihan, kagitingan ng mga taong nagsipagbuwis ng buhay. At hindi ilan yun dyan, marami rin. Ay, opo naman, At totoo. matagalang pakikipagbaka ito, pakikipaglaban, alang-alang sa kasarinlan at kalayaan ng ating bansa. At isipin pa natin yung mga nagbuwis ng buhay sir, hindi po hirap lang ha. Buhay talagang ibinuwis nila. Paano para kaya makamit yun? kung yun ay makapagsasalita lang? Oho. Ito ba kanya yung... Ito ba yung pinagbuwisan Ito ko ba ng yung buhay? pinagbuwisan namin ng buhay? Oho. Mas mahirap pag kinalagyan ninyo ngayon. Yung kasing mga ibang kinalaban namin, mga banyaga ito eh. Mga foreigners ito opo, tama. na hindi nila alam ang kultura natin, pati yung kasaysayan ng ating mga kababayan. Dahil mga dayuhan sila eh. Oho. Pero tayo na ito ngayon. Bakit ganitong ginawa ninyo sa ating bansa? Kapwa Pilipino, no? Di ba? Ang masakit pa doon, Sen, sa araw mismo ng kalayaan, naka-lockdown yata yung Senado, hindi ba? Nilockdown eh. Ginawa atang garrison. Nilockdown, bawal pumasok, bawal lumabas. Kasi sinabi namin ay pagpapatuloy namin yung pagdinig ng flood control scandal. Oho. Hindi pa kami... Nabanggit kasi natin nung Monday, Sen, kaya... Tapos pinika bata sa news na mag-schedule ng pagdinig ng Webes. Hindi nila napakinggan yung bandang huling programa natin. Talagang may plano naman kasi. Oho. Ngayon, gumawa sila ng paraan na may security threat daw. Yeah. Kung titignan mo naman, wala namang ginawang pagpapahayag yung National Security Advisor. Wala po. NICA, Intelligence Group, Wala man lang, sana man lang may nagpatunay. Meron po talagang threat Opo. na nanggagaling po sa ganitong sektor. Ito po yung nakuha naming intel. Maliwanag naman na pinroses nila. Baka nga may konting may sapat na ebidensya. Opo. Kaso ang nagpahayag yung NBI. Paano naman nangyari? Kailan ba naman nangyari na NBI ang gagawa ng pagpapahayag na mayroong security threat sa Senado?
Pumunta nga yung isang kasamahan namin, nagpalitrato pa eh. Opo, tama. Sa background, pumunta sa foreground. Pati kasama yung mga usaa. Yung nakangiting nagpalitrato. Tahimik na tahimik. Nakikita ko yung Senado dahil walang tao. Kung hindi siya lang na nakangiti na gano'n. Akala ko sementeryo yung... Akala ko, bibigyan ng mga bayani na punta. Anong security threat? Kinandado, pinadlock. Opo. Ito yung... Sa araw pa naman ang kasaysayan dyan. Sa araw ng kasarinlan. Kalayan. Napaka-importante, napakahalagang araw na sana'y tinatamasa natin yung bunga ng tunay na kalayaan. Paano, Nelson, kung yung hindi ka naman malaya doon sa kakayahan na magpahayag ka ng tunay na damdamin mo. Lalo na nga, yung kakayahang mag-imbestiga ka. Dahil yun ang hinahangad ng ating mga kababayan. Nagpunta ako sa Jensan.